Hello and welcome sa panibagong episode ng SO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yan, malapit sa puso mo tong next topic natin for today's video. Yeah. So, Para sa ang mga ating ano to, yung mga may agency, no? Or gusto Oo, mag-agency, siguro. Pwede to doon. pwede. So, ang topic natin for today is yung hiring SEO interns, your first Yan. SEO interns. So, wala nang patumpik-tumpik pa, latag na natin lahat yung questions. So, kailan mo sir nalalaman na ready ka nang mag-hire ng intern sa SEO? Oh, okay. Mm. Siguro sagutin na rin natin yung sa point of view rin ng mga gusto namang mag-intern, 'di ba? Okay, Para sige, maganda yan. since Oo. marami tayong mas mga listener na nag-start pa lang. So, maganda yung ganun, dalawang question. So, Yeah, unahin ko sige. na dun sa mga gustong mag-hire ng intern sa mga Mm-mm. SEO. So, ano ba yung purpose nyo? Bakit nyo kailangan mag-hire? Una, syempre madami ka ng client. Gusto mong Pambayad. hindi naman. Parang gusto mo mag-open ng opportunity siguro sa iba. Maka-experience ng hands-on na Mm-mm. learnings. Kasi yung iba, puro theoretical lang yung alam so far and minsan nahihirapan sila magsimula na makakreate ng sarili nilang portfolio, sarili nilang case study. By hiring an intern, parang nag-open ka sa kanila na makaroon ng opportunity, ma-experience din yung na-experience mo. Mm. But Mm-mm. syempre hindi naman lahat ng gagawin mo talaga. Yun yung goal mo pero ano ba yung mga pwede mong ibigay sa kanya na Mm. task? Yun yung question. So ngayon kapag alam mo na kung ano yung mga set of task na gusto mong ipasa, ipagawa, yun, pwede ka na mag-hire siguro to ng intern, no? As long Yan. as clear sa inyo. Alam ko nagkaroon na tayo ng topic ng ganun yung about sa partnership before. Mm. So dapat meron Mm. kayong clear boundaries, ano yung mga agreement pwede nyong pag-usapan bago kayo mag-conduct ng ganitong hiring ng mga interns. So ito yung Mm. sinasabi ko is more on sa freelancing. Iba pa yung internship for galing sa mga universities. Kasi Okay. pag Mm. ganito kasi minsan nagre-require yung mga universities ng may hours, may Mm. kailangan registered business, gano'n. Tas Mm. minsan nga gusto pa nila yung may sariling office, yung makakapunta talaga. Okay. Mm. Oo, Physically. makakapunta talaga. Oo. Nung pandemic, okay lang na hybrid Kahit, or kahit mm. online lang may requirements na rin ulit na naman na bumalik sa face-to-face. Pero meron din namang iba na nagre-require ng hybrid. So, pwedeng Mm. once a week lang pumupunta. So, yun. Okay. Yung Yun sir, naman sa question mm. pala na isa, sorry, nakalimutan ko sagutin. Ikaw naman kapag gusto mo mag-intern, syempre kailangan alam mo muna yung basic. At least kahit papaano meron ka na may offer. No, kahit yung Mm. pag-generate lang ng metadata, tapos pag-contact ng mga sa outreach, 'di ba? Yan naman yung Mm. madalas na start na pinapagawa sa intern. Kasi yung mga repetitive task, sila yung madaling ipasa. And pag Mm. natutunan, tsaka lang muna i-upgrade yung mga task gagawing mas mahirap. May follow-up questions lang ako, sir. Mhm. Yung malalaman bang ready ka na mag-hire ng SEO kapag may repeatable process ka nang nagawa sa agency or sa team mo? Kasi, Oo. kasi minsan kung mag-hire ka pero wala ka pang repeatable process, like magmamando ka ba ng way, parang ganun ba yung magiging way mo of internship sa kanila? Or mas maganda na may repeatable process ka na? Ayun, tama. Good question yan. Kasi Mm. nung nag-i-start pa lang kami, syempre hindi ko rin naman naisip dati Oo na nga eh, oo. magkakaroon ako ng agency, di ba? Mm. Dati, nung nag-freelance ako, parang ang goal ko lang, matapos lang yung mga task, magawa lang yung hours ko, matapos lang sa isang araw, ganun. Mm. Siguro naisipan ko na lang mag-hire ng intern or VA nung medyo sabi ko parang paulit-ulit na lang yung task na ginagawa ko. Gawan ko nga to ng process or spreadsheet na pwede niyang Mm. matrack kung ano yung ginagawa niya. That time, 'di ba, sa real estate kasi yung pinakauna kong naging client na niche ko Mm. talaga. Ang ginagawa namin nun, create ng mga pages. So, Okay. nag-hire kami ng someone na yung kaya niyang gawin yung pagdedetermine ng mga pages na gagawin dun sa Mm. keyword research na ginawa ko. Tapos Mm. hahanapin niya kung ano yung mga pages nga na gagawin. Tapos Mm. gagawin niya na dun sa CMS. Ganun. Tapos itatrack na lang Mm. namin. Parang same concept siya nung pag-upload naman. Dati yung pag-upload ng mga vlogs kami nagsusulat, kami nag-format, tapos sila lang yung pinag-upload namin sa CMS. So yun yung mga minsan Mm. repetitive na pwede mong gawa ng SOP. Pero yun, tama ka, kailangan may process muna, may SOP ka muna. Kasi ang Mm. hirap nung umpisa, wala Pag kaming wala, oo, SOP. magulo, madugo. Tsaka nai-stuck sila sa ganung trabaho na lang.
Kasi nga, Mm. wala kang ibang process eh. Kumbaga, lalo pa pag yung isang VA mo na yon bigla na lang suddenly nag-quit o kaya ayaw na niya Replacement magtuloy. kailangan. Oh, Ang mm. hirap, ang hirap na mag-replace kasi wala kang SOP in place. Mm. Isa yun, isa yun. So maganda sigurong pang SOP rin is yung parang recorded videos, no? Yung parang ginagawa mo rin sa agency mo, sir, na may Ah, recorded videos, tapos may checklist pa, and if yan. ever na kailangan ng template, so kailangan din nila ng template. Siguro, add ko na lang doon siguro kung meron ka ng tools, then readily available for the team, siguro masasabi mo na rin sa sarili mo na, ay, pwede na ako pero may mga free naman kasi, pero bakit mo ibibigay sa kanila yung free? Like, kung meron naman paid tools na talagang mahahasa na sila dun sa tawag dito, mga processes na meron kayo. Di ba? Parang mas okay din na meron ka ng tools na readily available. So, yun, mga bagay na masasabi mong ready ka na. Yung AppSumo, di ba, lagi nang kinukunan ng mga tools. So, siguro makakakuha kayo ng magandang deal doon. Hindi Ah, naman lahat, pero yan. Hindi kami affiliate ha. Wala pa akong affiliate doon. So, huwag kang galala. baka may Second question. mag-contact sa atin soon. Baka naman. Baka may Pilipino ano dyan. Anyway. Filipino Ah, sas, no? anyway, next question natin, sir. Ano yung mga task na pwedeng ibigay sa isang SEO intern? Yan, magandang Mm, question to para ayan. ma-differentiate natin. Mm. Actually, lahat halos eh. Madali. Mm. Kaya siyang ibigay as long as meron kang process, SOP and tool na maipapagamit. Mm. Ang mahirap lang naman talaga is yung may parang pace magi-strategize or magdi-decide. Kasi Oh, syempre yun. pag Mm. intern, syempre ayaw mo namang ibigay sa kanila yung mga mahihirap na part, no? So siguro Mm. sa, let's say sa technical, ang kaya kong ipagawa sa intern is yung pag-audit, iraran niya sa computer niya, tapos i-export niya yung mga errors, siguro ganun. Mm. Tapos Mm. ikaw na bahala mag-decide kung ano yung errors na i-fix. Tapos siguro pag alam niyo na yung errors, yung intern naman yung magsasuggest ng mga, let's say, Mm. title tag, Mm. description, di Mm. ba? Kaya naman na yun. With a combination of AI and tools, magagawa naman yun as long as, yun, may idea na sila kung paano gawin. So, Mm. kayo sa outreach, ano yung mga pwede na ibigay sa intern? Sa outreach, wala pa akong na-experience sa team namin dun sa SaaS company. Nagkaroon kami ng intern. Pero sa labas, kasi usually kapag ganyan, pwedeng sa intern siguro is yung prospecting. Ito, Ayun, ayun. top of Tama, head ko tama. lang More on prospecting. Pero kasi yung sa link building side mismo, medyo kailangan ng know-how na, I mean, Communication skills, no? communication skills kasi reputation na ng brand yung hawak namin doon. Pero kung magkakaroon man ng intern, siguro ang tingin ko, pwedeng ibigay sa kanila is yung prospecting, vetting ng Yun. ng mga tawag dito. Yung mga kukontakin namin, tapos pagkuha ng Dress. email address via Hunter, or kaya Mm. kung mas maganda is mahanap nila sa LinkedIn kung sino man yung author nun. Baka pwede namin makontak ng rekta. Yan. So, Mm. ayun. May follow-up question ako ulit dito, sir. Kasi gusto ko rin malaman kasi bumubuo rin ako ng team Okay. para sa akin. So, Uh, gusto ko rin malaman. Tingin mo, sir, pwede ba sila magkaroon ng direct access or back-end ng website? I mean, CMS for the most ayun. part, yung mga intern natin. Depende to. Depende. Kung, Okay, okay. depende to like sa website, no? Na, Yung rekta na sila. for me, as much as possible, ako lang yung mag-handle Okay. nung back-end, Mm-mm. especially. Pero kapag, kunyari, ang task lang naman is like adding ng pages, ganun, katulad ng sinabi ko kanina. Okay. Or updating ng mga internal linking, ganyan. Pagka Mm-mm. ganun, kaya naman yun. Pero kapag Mm. yung medyo sensitive CMS o kaya sensitive yung website ng client, yun yung Mm-mm. mga dapat iniingatan natin. Wag natin basta-basta ipapahawak sa intern. Kasi anytime na, kunyari, may ma-click yan or may ma-delete or May may mabura, patay ka. biglang kahit nga yung maklik lang na update now, kunyari sa Sa mga WordPress, plugins, oo. oo, kahit yung Teams, pag na-update now yun, tapos na-click na yun, pwede nang Pwedeng mag-down yung bumigay. website. Lalo na hindi So, dapat compatible alam doon din sa, nila yan. oo. Oo. Kaya nga. May nangyari ng ganyan sa amin eh. Na-click yung update tapos di Ayun. compatible doon sa WordPress na Ah, version. Giba yung buong tapos website. wag wala kang backup. Ayun, doon ka talaga Ayun, yari. tapos ka dyan. Anyway. Yung mga communication side, sir, no? More on, ano rin yun no? More on, hindi sa intern part. Like, direct client communications. Ah, Di rin binibigay depende. sa kanil. Or depende. Kung Mm-mm. marunong yung intern siguro sa client facing or sa Okay, okay. sa sales, kasi may mga ganun mga may experience sa sales, gusto lang matuto ng SEO kasi Gets, yung gets. yung mga Oo. ganun lang. Pero kapag talaga totally wala, mahirap talaga ibigay sa kanila yung communication part.
Mm-mm. More on nasa ano lang talaga, administrative. Okay. Got it, sir. Yung next question natin, sir, ano yung ideal na training plan? Yan, para sa mga interns natin. Sa amin, siguro, pag intern, talagang unang, ito kahit na wala pa talaga knowledge sa SEO ang ginagawa Okay, namin, zero knowledge. Mm. ginagawa agad namin, pinagsiset up namin ng website. Okay. Mm-mm. Since meron na akong instruction for that dun sa technical SEO course, parang pinapapanood lang namin yon and then pinapaset up namin. Kasi ngayon, madali naman na mag-set up, no? Hanggang, basta meron ka lang hosting, domain, ganyan, or marunong ka mag-install sa local host, makakapag-set up ka na talaga ng WordPress website mo. Yun yung number one. Mm-mm. Tapos minsan, kahit ano lang, yung about you lang, ganun, maglalagay ka lang na parang personal something sa website para lang ma-feel Mm-mm. nila kung paano ba mag-add ng page, paano mag-edit ng mga text, ganyan, mag-upload ng image. Yun muna yung pinapatry namin. Tapos pag Mm-mm. nakita namin na parang, uy, itong ano na to, intern na to, meron siyang mata sa let's say sa Okay. graphics. Mm-mm. Yun, doon namin siya ilalagay. Or eto Mm. namang ano na to, magaling siya sa grammar. Pwede natin siya ilagay sa on-page at sa Copyright, mga ganun. content writing or copywriting. Mm-mm. Pag naman ito magaling sa technical, na-build niya yung website na mas complex sa inaasahan namin, lalagay namin siya sa technical side, training. So, Mm. from that, since na-test na namin, malalaman na agad namin kung ano yung mga skills na pwede naming i-improve Oo. dun sa training na yun. And then meron kaming step by step. Kunyari per week, ano yung mga dapat nilang matutunan. Yun. Mm. Bago sila humawak ng sa client, Mm-mm. kailangan maano muna nila yung stage na yun. Siguro mga Par- 2 to 3 stages yun eh. Para may sandbox muna sila, no? Na para ma-determine mo na, Dito ka uy, muna. dito ako muna para malaman ko kung ano ba talaga yung forte mo. Pero Mm. magandang way yun kasi hindi lang kasi mamaya ayaw niyo pala yung ginagawa niya, di Yan. ba? Doon mo Oo, kasi makikita kung nag-enjoy mm, ba yung oo, intern. yung Kahit na importante. online, minsan Mm, makikita mo pa din na, uy, ginalingan niya dito ah. oh, Talaga nag-effort siya para gandahan yung design. mm, Well, hindi siya perfect pero at least, 'di ba? Nag-effort. Doon mo makikita mo makikita naman. 'yan. Mm. May part ba sir na may nagsha-shadow sa kanila? Like, kasi di ba ako sa corporate may ganun eh. Halimbawa sa parang second week ko or third week, may naka-shadow sa akin na tinitingnan lahat muna yung ginagawa ko bago sila pakawalan. I mean, bago kami pakawalan dun sa floor, parang ganun. May ganun din ba sa inyo, sir? Kapag kunyari pinag-handle na namin sila ng mga tasks sa client talaga, let's say Mm-mm. yung simple na lang, yung pagpo-prospecting na lang, pinapa-check mo na sa namin, let's say 10 prospects muna, titignan niya kung legit or yung PBN, ganun, or relevant ba to. Mm-mm. Okay. So, Oo. tinetest muna namin sila pakonti-konti bago namin bigyan ng mas malaking task. So, May ganun mga yung task. concept. May question pa ako, sir. Sorry, hindi kong question kasi gusto kong magkaroon ng input. Hindi, okay yan. At least yung mga question natin is flowing. And then, baka yan Oo. din kasi yung mga questions sa mga nakikinig sa atin eh. Yung sa training part, 'di ba kasi halos binibigay na natin sa kanila yung strategies natin. May part din ba na ine-explain mo sa kanila yung why behind dun sa what na ginagawa natin? Like, halimbawa, sa strategy na to, bakit ganito yung ginagawa natin? Na itatanim mo ba sa kanila yung seed ng mga parang Yan. strategies na dinedevelop mo or ginagawa mo? Kasi para magkaroon Ay, sila ng individual thinking. Yeah, yun. Parang, yan. Maganda yung question kasi Oo. nakaka-relate din ako. Mm-mm. And sa tingin ko, napaka-importante nun, yung nagbibigay ka ng bakit ba to ginagawa? Anong part na Mm-mm. to ng optimization dun sa Yan, buong oo. sa process. Kasi meron akong mga nakilala before, 2 to 3 years or 4 years na sila, nag-link building lang, di nila alam yung on-page. So parang ang question, para saan ba talaga yung ginagawa ko? Paano ba Mm. nakakatulong yung link building sa ganyan? Now, nung, Mm. nung nag-start kami na gumawa ng SOP, nilalagyan namin siya na kahit pa paano yung summary sa taas, tas kung para saan to, Mm. kung para saan, ano yung natutulong nito sa isang campaign. Yan. Doon Mm. nagkakaroon ng idea yung intern or yung SEO na, oy, para dito pala yon yung ginagawa Mm. namin, internal linking, no? Para mas Mm. makita pa ng bots yung macroll pa nila ng mas maayos, tsaka para yung mga anchor text mas tama. So, Mm. para doon pala yon. Mas Nakakatulong pala yun sa nako-connect. ranking. Ganun. Mas Nako-connect nako-connect nila. nila, tsaka mas, feeling ko Mm. mas nakaka-improve sa kanila. Dahil nga, Mm. since alam nila yung goal nung task, mas nagiging aligned doon yung mga strategy na ginagawa on their own. Mm. Tsaka yung output din, mas 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 tumatama, no? mas tumatama pag alam nila yung yung dahilan kung ba't nila ginagawa.
Oh, Thank you. lalo na dun sa keyword research. Para sa Yan, akin isa pa ito yan. yung pinakamahirap na ituro dahil iba't iba kasi yung mga services and then products Mm-mm. pinapa-keyword research natin sa kanila. Ang main goal naman kasi ng keyword research is that alamin mo talaga dapat kung ano yung unique selling proposition ng business mo, ano yung Mm-mm. ICP nila, 'di ba? Mm-mm. So, dun medyo advanced na 'yon para sa akin. Mm-mm. Kailangan yung mag-handle is that meron na siyang background doon sa mga iba't ibang task. Tapos, Yan. alam niya na mag-analyze. Kumbaga, kung Mm-mm. ito bang keyword na nakita ko is for transactional or informational, yung mga ganon. Mm-mm. Dapat So, yan. naka-tie up din dapat sa business goals. Kasi Yun. keyword research medyo ano yan eh. So, know the why behind the what. Sige. Next question natin, sir. Thank you for that. Paano mo, sir, kino-coach yung mga intern to avoid yung copy-paste signature move Yan. ni Kobe Yan. Bryant? SEO strategies from Google or ChatGPT. Kasi usually ngayon, ganun na lang ginagawa. Nakita mo yung pinost ko dun sa group sa local SEO masterclass. Yung, alam ko nakuha ko lang sa ibang group din yun eh. Pero parang may nagsabi na isang Filipino VA din na Ayan, ayan. paano ko yung ipagtatanggol kung copy and paste lang din ginagawa nyo. Eh, natuklasan ng mga kliyente sa US ata yun eh, na ganun yung yung ginagawa ng iba. Hindi lang to sa SEO, sa VA talaga, sa industry na mismo ng pagiging virtual assistant. Kasi talamak talagang ginagawa to na copy and paste. Pati ata yung yung nasa dulo ng ChatGPT na, would you like me to... Nakita mo yun? Yung isa May- na May video na gano'n Yung Yung player. nagdadasal. Ibang level na yun. So, yun, sir. Going back to the question, sir. Paano nyo, sir, i-coach yung mga intern na i-avoid yung gantong Ayun. practices ng copy and paste lang? Ayan, napaka-talamak talaga nito. Hindi mo maiiwasan. Kasi ngayon sa age ng AI, napadali na lang gawin ng SEO. Sa totoo lang, no? Yung traditional SEO, madali na lang siya. And in fact, daming AI agents ngayon na pag tinype mo lang yung keyword or nagsabi ka lang sa kanila ng URL ng business, kaya nang mag-generate ng mga content hanggang sa pag-upload sa website, 'di ba? Oo. Yan na yung mga may gumagawa niyan ngayon. So ang point ko, pagka sa mga interns, nagganon sila na mulat, nyari, yung agency na yun, ganun yung tinuro sa kanila. I think hindi sila magiging successful sa SEO kapag ganon. In the long run, oo. In the long run. Dapat kahit papaano yung naging start mo is that tinuruan ka muna ng fundamentals, no? Kung para saan ba to, tulad ng kanina sinabi natin. Ano yung correlation nito? Bakit connected ang backlink sa EEAT, mga ganyan. So kapag alam niya yon, at least sa future kapag merong kakaibang challenge, kaya niyang isolve. So paano mo maiiwasan yan? Ako by simply saying na dapat may context sa lahat ng task na binibigay mo. Tapos kapag nag-a-ask din sila ng question, dapat kumpleto or smart, yung tinatawag na smart question. Nakalimutan ko na yung abbreviation pero basta pag smart question kasi is that may point yung tanong mo tapos may pinapadali mo dun sa tinatanong mo kung ano yung question. Kumbaga, kapag ganun kasi, at least kapag gagamit ka ng ChatGPT, magbibigay ka muna ng context. O kaya naman, pag generate ka ng email, for example, sa isang outreach campaign, yung kahit ba mag-type ka muna ng gusto mong sabihin, and then ipaayos mo na lang kay ChatGPT yung grammar, mga ganun. Hindi yung sasabi mo kay ChatGPT, create feedback about this. Parang kasi pag ganun, pantamad, di ka man lang nag-isip. Ginagawa ko sa kanila, i-compose mo muna yung gusto mong sabihin, and then ipagawa natin kay ChatGPT para mas proper. Yun. Maganda rin i-install sa kanila na yung ChatGPT is parang brainstorming body lang and hindi siya tawag dito, yung parang as Hindi is siya na. yung lahat nagagawa. Oo. Kasi may some point may magkakamali siya. Siguro darating yung time na sobrang galing na talaga ng LLMs, pero as of now hindi pa siya ganoon yung level niya, no? Wala pa siya sa superhuman. Oo. Wala ba siya sa ganong klaseng na kasi nagkakamali pa rin talaga lagi. And wala naman tayong question doon na malaki yung database niya eh. 'Di ba? Yung knowledge base na meron yung LLMs natin ngayon is sobrang laki. Pero yun nga, I just hope na dumating tayo sa punto ng level of thinking na hindi dapat natin ginagawa yung copy and paste na. Kasi hindi lang, kung intern ka, dapat i-instill na rin siguro natin sa kanila na hindi lang yung sarili nila yung masisira, kundi yung buong SEO community. Buong industry ng, yun nga, yung nakita natin sa post, di ba, na
ganun na yung tingin sa atin ng mga kliyente dahil copy and paste nga yung ginagawa. Parang ibigay natin sa kanila yung mabigat na repercussions ng action na ganun, copy and paste bandwagon. So, yun. Thank you, sir, for that. Ano, sir, yung mga soft skills na dapat i-develop ng isang SEO intern para magtagal sa industry if they wanted to become an SEO expert such as yourself, sir? Ayun. Mm-mm. Well, halos similar lang na mga skills na parang sinasuggest natin sa mga previous Palagi. episode natin. No? Palagi. Kung Oh. paano ka ba mag-start sa SEO, 'di ba? Yan naman Mm-mm. talaga eh. So yung Mm-mm. pagiging curious, laging nandyan Number yan. one yan. Naku po. Mm-mm. Resourcefulness, of course. Yan. Kailangan Mm-mm. marunong ka maghanap. Yun nga, kailangan may backup ka palaging data sa mga gagawin mo, no? Kahit strategies. I doubt sa mga interns na nagbibuild na agad ng strategy. Though, pagka ganun ka na, ibang level na intern ka na. Pag Mm-mm. nagkikreate ka na ng strategies plus, siguro medyo advanced na. Mm-mm. Tapos, syempre, yung communication. Kasi as Yan. an Oo. intern, yun nga, maganda ring skill na magkaroon ng communication. Kasi dito sa industry natin, pag di ka marunong makipag-communicate, parang ang hirap ibenta ng service. Yan. Ng sarili mo. Pag puro ka lang, yung tipong, eto, kumbaga, yung sa resume mo, puro ka Mm-mm. lang 10 years experience na ako, ganyan, or Mm-mm. blah, blah, blah. Hindi mo naman ma-communicate ng maayos yung sa Mm-mm. client. Mahirap siya ibenta. Maganda rin as an intern, pinapractice na yon para kung sakali man na maging specialist or freelancer, magandang Mm-mm. skill. And of course, yung time management kasi mahirap talagang SEO lalo na kapag gusto mong aralin yung mga aspects. So, kailangan at least marunong kang ang time management kung ano yung dapat priority mo sa umaga, 'di ba? Ano yung mga priority client? Mm-mm. Lagi ko yung sinasabi sa mga intern ko eh. Minsan Mm-mm. kasi, mayroon kaming mga clients na, 'di ba, let's say monthly, yung tipong ang dami na naming leads na nakuha sa league building. Tapos yun pa rin yung gagawin nila buong buwan na maghahanap pa Ah. rin ng leads. Yung mga ganun. Mm-mm. So, Mm-mm. pwede ka naman sana kumuha ng ibang task, mas importante or mas urgent. Since marami na kayong leads for that client, pwede na nating i-stop yung campaign na Mm-mm. yun for now, 'di ba? So, Mm-mm. time management, importante rin yan. Importante. Siguro I'll add something lang sa soft skills. Ang intern, ito sobrang importante. Hindi ko lang kung tama yung sasabihin ko or pronunciation ko or ibibuild kong phrase pero intellectual humility. Tama ba? Intellectual Intellectual. humility. Oo, intellectual Lalim humility. yan ah. Yung oo. Siguro kasi may ano pwede kang magkaroon ng humility pero hindi ka intellectual. Parang ganun yung nasa isip ko. Pero ang ibig sabihin lang nun is yung ability na mag-accept ng feedback and admit lalo na sa stage nila na intern, di ba? Admit when you don't know something. Especially kapag naging SEO ka na talaga. Importante rin yan. Admit mo pag di mo alam, i-admit mo agad and sabihin mo babalikan kita dyan, mag-research ako or whatnot. Di ba? Maging komportable sila sa pagiging mali kasi hindi ka laging tama eh. Yun lang. And number one din na bagay na dapat maintindihan nila, ego will kill careers sa SEO. And tama-tama may binabasa akong book tungkol dyan, Ego is the Enemy. Kaya nagiging humble ako palagi. Na-humble ako ng librong to. Larangan natin sa SEO. Kaya isa yun sa mga dapat nyong maintindihan, intellectual humility. Pwede yung i-search. Tapos, isa pa siguro madadagdag ko, sir, mag-jumble tayo ng words dito. Proactive problem Yan. solving. Nakalimutan Yan. ko. Pero maganda yan. Lagi Maganda. ko rin sinasabi sa mga interns yan eh. Oo. Kasi nakadepende sa magiging sino kang klase ng SEO, anong kalibre mo ng SEO, kung gaano kadami yung problema kaya mong isolve. Makikita yan ng mga clients mo eh. Yung pwede ka na lang i-refer sa iba pa kasi, uy, magaling mag-solve ng ganitong problem to. Ito yung na-solve niya sa akin. Ito yung mga nagawa niya para sa business ko. 'Di ba? So, yan. Proactive problem solving. Tsaka sa Ah. client kapag Mm. proactive ka, nakita ka nilang ganun, na nagki-care sa business nila, Yan. mas lalo ka Mm. talagang patatagalin pa dun sa kung client mo man Mm. siya. Mas Tsaka lalong nagbi-build ng magtatagal trust yung yan eh, nyo. no? Oo. Nakabuild ng trust. Hindi yung kung ano lang yung ginawa mo, let's say nag-audit ka lang ganyan, hindi mo na pinakailaman yung GBP niya or yung Google Business Profile niya na wala pala silang mga reviews, 'di ba? Pwede mo Ganyan, sabihin oo. kasi yun sa client mo eh. Since ano ka lang, technical SEO ka lang, hindi mo na Hindi mo sinuggest na yung mga pinakalaman yung ganun. iba. Oo. Kahit nakita mo na. Kumbaga, kahit nakita mo na mali naman yung Oo. ginagawa or kulang yung ginagawa. May ganyan ako na Mm. experience before eh. Hindi naman ako sanay talaga mag-local SEO that time. Mm. As in technical lang talaga. Pero sinabihan ko yung client noon na
try nyo maggawa ng mga, o magpa-review dun sa mga customers ninyo. Mm-mm. Kasi I've heard or I learned dun sa mga previous, sa mga SEO na malaki yung ranking factor niyan. So Mm-mm. kapag ganun, sinabihan mo yung client, ito naman na natututunan niya din, nakakatulong din siya dun sa business. Mm-mm. 'Di ba? So pag natulungan mo siya, masaya siya at the same time na pa ano ka pa, mas lalo pa siyang kumita at mapapatagal mo pa yung position mo, 'di ba, dun sa Yan. business niya. Dagdag pogi points. Pero i-connect ko yan dun sa curiosity na sinabi mo sir kanina kasi hindi ka magkakaroon ng ability to solve problems if wala kang alam. So, pino-fuel ng curiosity yung problem solving skills Mm. mo dahil nagkakaroon ka kung curious ka sa mga bagay, naghahanap ka ng solusyon sa mga problema. So, magbabasa ka, 'di ba? Matututo ka. And at the same time, maghahanap ka ng reliable sources mo para madagdagan yung knowledge mo on how to solve problems, especially sa digital marketing and sa SEO. So, yan. Magkakakonekta yung mga yun. Kaya, yan. Yeah. Dami nun. Oo, dami na. Puro bomba yun. Next question natin, sir. May chance ba, sir, na maging, sa team mo, sir? May Mm. chance ba na maging full-time work yung Oo. isang intern if Yep. nag-perform sila ng malupit? Oo naman. Actually, pagka nagpapa-internship kami, Mm-mm. well, kumbaga hindi man lahat naman ma-hire mo. At least Yan, maturuan mo sila nung ethics, work ethics na kailangan nila para pagka nandun na sila sa company na nag-apply na Mm. sila, no? Meron silang knowledge. So, we make sure na kapag may nag-intern sa amin, at least yung knowledge na paano mag-setup ng website, ganyan, or bakit napaka-importante ng SEO, ganyan, Mm-mm. paano ka mag-build ng brand mo sa social media, yung mga ganon. Para Mm-mm. kahit paano kapag nandun na sila sa real world, kaya na nilang i-implement. Pero Mm-mm. oo, nakakapag-hire kami. I think, tatlo or dalawa na. Ganun. Nice. Yung na-hire namin na intern na Mm-mm. nagustuhan namin yung work kasi consistent, may initiative, tsaka, Mm-mm. yun nga, eager to learn yung mga natin. Hindi man sila ganun ka perfect or expert pa, Mm-mm. at least nakikitaan mo sila ng potential. Yan. Mahalaga yung may potential talaga yun. No? Tsaka yung sinabi mo sir kanina na keyword, eagerness. Eagerness to learn. Kasi yung iba, wala nang kumbaga may nalaman na silang ganito. Okay na sila sa ganung learning lang eh. Pero yung Yung ibang, iba hindi mm, siniseryoso din yung yun internship nga eh. eh. Akala Yun. nila Totoo. pag Mm-mm. lang makakuha lang ng certificate ganyan. Oo. Di nila alam pwede silang ma-hire. Mm-mm. Sinasabi mo ba yun sir sa umpisa pa lang? Or hindi mo siya sinasabi? Parang siya, secret Ah, siya? hindi namin. Siguro may idea sila pero hindi sa amin nanggagaling. Okay na ma-observe. Para makita nyo rin kung genuine ba yung gagawin nilang Yep. effort. Kung mag-e-effort pa Sa talaga. share ko lang sir yung dalawang empleyado ko ngayon. Hindi man empleyado pero dalawang team. Kasama sa yung teammate ko sa team ko ngayon. Dalawa silang galing sa internship din sa akin. So Sa inabsorb ko sa sila. local SEO mo. Oo, local SEO Masterclass. Mm, Ngayon SAS na yung hawak namin pero yun, nice. galing sila dun sa course ko. Tapos yun, ang galing nga kasi mas magaling sila sa akin ngayon. Which is Okay proud yun. ako. Mas proud ako doon. Sabi ko, Goods gagawin yan. naman yan. Kasi for the most part, mas nakaka-proud yung nagturo ka sa kanila tapos mas gumaling pa sila sa iyo eh. Kasi yung ikaw yung magaling lagi. So, yun lang. Noon, Nakatuwa lang. nung wala pa akong agency, tas di pa ako, parang nag-start pa lang mag-freelance, parang gusto ko Mm. talaga mag-intern dun sa yung mga OGs yung mga Ay, sikat mga na OG. SEO. Oo. Gusto ko kahit walang bayad, kahit lang yung knowledge lang talaga, knowledge Mm-mm. transfer. Makuha mo Gusto lang kong yung piece makuha ng eh. brain nila, no? Ng mga Ah. malulupit. Kaya ginawa ko noon, nag-enroll ako sa isang parang bootcamp ng SEO, yung kay Sir Mm. Glenn Dimandal sa Oo. Searchworks. Shoutout po, sir. I hope magkaroon pa ulit ng mga ganun si Sir Glenn. Kasi talaga napakalaking tulong. Kasi although meron ako experience nung time na yun, pero na-compare ko yung ginagawa ko dun sa ginagawa Mm-mm. ng organization niya. And ayun, Mm. nakita ko kung ano yung mga kulang, ano yung mga dapat kong i-improve. At Mm-mm. pinakahuli yung idea na maging business owner ka. Yun, Yan. dun ko na yun. Kung hindi ako nag-enroll siguro dun sa bootcamp na yun, baka wala akong agency ngayon. Kasi yun yung Nice. sa akin, Yun yung nag-spark, no? Mm. nag-spark nung curiosity ko Mm. na gawin to, tapos mag-build ng opportunity para sa iba. Nice. Ganda. Last question natin, sir. Anong biggest learning mo after hiring your first intern and would you do it again? Ayun, nasabi ko nga kanina yung naging problem, no? Hindi maganda yung sa first intern, pero at least doon tayo natututo. Yun nga, yung biglang Mm. aalis,
Kumbaga, ang daming task, ang daming client, tapos biglang aalis, mababawasan yung quality ng work kapag Mm-mm. ganun. So, yun, Mm-mm. natutunan ko, syempre, gumawa ako ng sarili kong SOP na kayang Yan. ilipat din sa Processes. iba. Mm-mm. Or kapag napapansin mo nga na medyo ang dami ng task, hindi na kaya ng isang intern, mag-hire ka pa isa pang VA, Mm-mm. 'di ba? Para kahit papaano may umalis, madaling i-replace kasi may pwedeng magturo sa kanila. Yan. Okay? Ganda. Mm. Based from experience 'yun. Oo. Pero sa Eh, ngayon, ang ganda ng internship, para sa akin, ang ganda ng internship program namin kasi tinulungan ako ng wife ko na build no yung weekly or yung stages na dapat mm-mm. nilang matutunan. Yung development. Mm. Mm-mm. May hiring ka ba ng intern ngayon, sir? Baka may mga nakikinig na gusto mag-intern. Ngayon, hindi pa kasi may interns pa kami. And Mm. ayun, naghahanap pa ako talaga ng more clients pa. Ako ngayon Yan. double down sa paghanap ng clients. Oo. So, yun, once na meron, mag-open naman tayo niyan. Mag-post tayo sa groups natin, 'di ba? At Oo. syempre, hindi natin, syempre, unahin natin yung mga students na kasi alam mo na meron ng knowledge, 'di May ba? knowledge na. Oh. So, yung mga gusto mag-intern dyan tapos meron kayong present job as BA, baka naghanap ng SEO. Yung client nyo, edi pwede nyo isama sa SirGov, di ba? Sa projects. Yan. So, sir, baka may i-announce ka or something? So far, No webinars? All wala goods? pa naman, all goods pa. Mm. Mag-a-announce na lang ako kapag meron ulit mga webinars and yun nga, kung may internship available. Yan. Yun. Sige. Ako wala akong i-announce. Just follow us on our Facebook page. So, SEO Kwentuhan sa group ni Sir Gab, which is SEO Workout, and sa akin, local SEO Masterclass. Medyo active kami doon kahit meron kami mga busy work. It's Kailangan eh. also, also sa natin sa YouTube and then sa Spotify. SEO Kwentuhan. Thank you. Thank Bye-bye. you.